We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga universidad asin kolehiyo sa Bicol Region naguhurot ng tuition increase. Luzon Grid liwat isinairarom sa red asin yellow alert kan NGCP. Asin, diskubrihon ang hidden gem kan Calaguas Group of Islands sa Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. 31 mga universidad asin kolehiyo sa Bicol Region nagsunad nin aplikasyon sa Commission on Higher Education para sa aumento sa tuition asin school fees para sa maabot na academic year 2024 to 2025. Ang detalye, aramunta sa report ni Chris Novello. Graduating na sa senior high school si Mishka. Kursong nursing an ko anon kaini pagabot sa kolehiyo para subuot sundan anyapakan sa iyang tiyaon. Ano po ako sa tita ko. Then medyo po may knowledge na po ako. Alagad may pag-alangan si Mishka asin sa iyang guardian na si Nenita Lorente kad mabaritaan na may mga nagkapirang eskwelahan sa Bicol Region na naguhurot nin aumento sa tuition. Mahirap bagangon yan ang buhay. Ang pagkakanlanganin niyan 3 times a day, nahihirapan pa. So, what more sa tuition? Kung dahil man siya makaka-eskwela, kung dahil man makaka-eskwela katong gusto niya, maano siya ng ibang course. 31 universidad asin kolehiyo kaya sa Bicol Region ang may pending application sa CHED Bicol para sa piguhurot na tuition fee hike para sa academic year 2024 to 2025. Susog sa CHED Bicol, 13 sa mga eskwelahan na ini, ang sa Albay, 7 sa Camarines Sur asin Sorsogon, 3 sa Masbate asin Saro sa Camarines Norte. Mayo ba ng eskwelahan sa Catanduanes na naguhurot ng tuition increase? First so kayan is, if ever ang application to increase nila is within or below the inflation rate, it's the regional office approves the application. However, sa 31 na applicants this year for academic year 2024-2025, 7 out of 31 lang po ang nag-apply within and below the inflation rate. So the rest of that, we will endorse it to the central office for their approval. Mas dakol man subot ngunyan ang nagsubmitir ng aplikasyon para sa tuition hike kung ikukumpara sa 28 nag-apply ka nakalihis na taon. Sa ibong kan pagdakol kan mga universidad asin kolehiyo na naguhurot din dagdag tuition asin school fees, tinuan doon kan Commission on Higher Education Bicol na maagi pa sa evaluation ang aplikasyon kan mga ini. Nag-apply sila to increase in tuition and other school fees kasi one, to increase the salaries of their teaching and non-teaching personnel, two, yung update and maintenance of their facilities. Yan po ang most na nila reason. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nasa laog na kan Philippine Area of Responsibility ang pigbabantayang low pressure area kan Pag-asa. Huring nanotaran ang nasambitan ng LPA sa riyong 870 km sirangan kan southeastern Mindanao. Sigun sa Pag-asa, piglalaomang marani iyan sa Eastern Visayas o Bicol Region. Posible man ining magkusog o maging bagyo, danga na apo doon na bagyong Aghon. Asin magiging primerong bagyo sa par ngunya na taon. Padikit-dikit nang namamatean ang pag-uran sa pirang parte kan Caraga asin Eastern Visayas huli sa panganuron kan LPA. Posible man na magdaranin mainit na panahon asin tsansanin uran sa iba pang lugar. Sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate asin Catanduanes,
Kaya iandam po ang sa indong mga payong mga kapuso. Mga Disaster Risk Reduction Management Offices sa Bicol Region nagaandam na sa posibleng epekto kan raot kan panahon sa mga masunod na aldaw. Uyan report ni Rosie Nieva. Padagos ngunya na pigbabantayan ang hiro kan low pressure area sa laog kan Philippine Area of Responsibility na kung dagos na maging bagyo, aapodo na aghon. Sigun sa DOST Pag-asa Legazpi City, basado sa indang monitoring, posibleng mamatean ang mga pag-uran sa Bicol Region sa aldaw nin Sabado. Ininakayaan aldaw na mas harani sa landmass ang bagyo sa ilarom kan tropical storm category. Posible man subuot na maglandfall ang bagyo sa Visayas o sa parte kan Catanduanes, alaga depende man girara ini sa magiging hiro kan bagyo sa mga masunod na oras. Para po sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region, dahil nga po malaki ang tsansa na itong bagyo talagang makaapekto dito sa atin sa Bicol, mag-antabay po tayo dito sa updates ng DOST Pag-asa para kung may mga changes sa direction, sa lakas ng hangin at ulan, ay ma-update po tayo. Sa islang probinsya kan Catanduanes, naka-alerto naman ang PDRRMO asin mga LGU. Posible man subuot na maapektuhan kaini ang mga pre-festival events kan Abaca Festival sa aga hasta sa Domingo in kaso mamatean ang maraot na kamugtakan kan panahon. Pagka naging tropical depression po ito, it's either by Friday evening or by Saturday morning. Medyo may ulan na yan. And there is a chance, sabi nila, na mag-raise sila ng typhoon signal number 1. And of course, apektado rin ito yung mga biyahe natin. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Liwat na pig sa irarum sa red alert status ang Luzon Grid kasubagong 1:00 nin hapon hasta 5:00 nin hapon. Asin susundan ini at sana 6:00 hasta 10:00 nin banggi. Nasa irarum man ka na yellow alert ang Luzon Grid kasubagong 12:00 nin udto hasta 1:00 nin hapon. 5:00 hasta 6:00 nin hapon o banggi asin at sana 10:00 nin banggi hasta 12:00 nin matanga. Sigun sa NGCP, pigpautob ang red asin yellow alert status huli sa pagnipis kan kuryente kung saan nasa 13,531 megawatts ang available capacity, alagad nasa 13,597 megawatts ang peak demand kaini sa ngunyan. Nagpagirumduman ang NGCP na magtipid sa paggamit nin kuryente. Nagpaluwas ning kasuguan si Catanduanes Governor Joseph Cua dapit sa strict border control asin monitoring sa mga kaso kan African swine fever. Ang nasambitan ng kasuguan, parte kan pag-andam kan probinsya huli sa mga bagong kaso kan ASF na namonitor sa ibang parte kan Bicol Region urog na sa Albay. Apara kaini pig-aktibaran man kan gobernador ang municipal asin barangay ASF task force tanganing matutukan ang mahigut na pagbabantay sa saindang mga lugar. Kabale sa mga babantayan ang illegal shipments sa isla kan mga urig kung saan kaipuhan mo na ining i-hold asin i-endorse sa provincial ASF task force para sa maninigong aksyon. Sir, pabor ka man sa divorce sa Pilipinas? Iyo, paboran. Para makakuha ng iba, makakarap ng iba. Parang lang yung kasimple. Dahil po. Dahil kadakulo na garo itong mararaot na pamilya. Pag-iiribanan sa loob kang arong. Sa ngayon po, kasi po meron po tayong mga circumstances na tinatawag na kuminsan nasa tama yung lalaki, nasa tama naman yung babae. Ay kung sa pabor. Kaya lang, ang divorce kaya, pang mayaman sa may mga kwarta lang yan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagkapirang motorista asin residente sa Barangay Kararayan asin Del Rosario, Naga City. Ipigrereklamo ngunyan ang mga poste nin kuryente asin telco na nasa tahaw mismo kan tinampo. Ang aksyon kan City Engineers Office aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris?
Kate, nagkapirang surat na ang pinadara kang Naga City Engineers Office sa Casureco dos asin mga telco company na naghahagad sa mga inina haliuna o i-relocate ang mga poste na nasatahaw kan pig widening na Del Rosario Cararayan Access Road. 4 lanes na ang tinampo sa Del Rosario Cararayan Road makalis ining i-road widening kan nakaaging taon. Alagad sa tahaw kaini, literal na nasa tahaw man ang mga posteng inikan kuryente asin telco companies nagrangay kan nagkapirang residente asin motorista sa lugar. Arkan sir kumarere kasi ang mga motor, mga nag-overtake sa mga lunadan. Aksidente yan. Lalo na mahiling mo ang bagang mga nag-aaragi mga bihikulo ngon yan, mga bibilis baga. Napag-araman kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa Naga City Engineers Office na nagkapirang beses na nindang sinuratan ang Casureco dos asin telco companies dapit sa pagiging obstruction na kan mga poste sa tinampo. Alagad hasas ng unyan na ipasubot kan mga initinutugunan ang kahagadan kan opisina na ma-relocate ang mga poste sa tahaw kan tinampo. Kung kaya may pipilitan subot ang opisina na magpataw nin 5,000 pesos na penalidad sa mga ini. Baka mag-issue na kaming notice of violation against this utility na telcos and Casureco. Then if talagang mayong action on their part, magpipilitan kaming mag-issue penalty sa inda. Hahagado naman subot kan opisina kay Mayor Nelson Legasyon na kaulayo na ang Casureco asin telcos. Sa parte kan Casureco dos, nakapuon na subot sinda sa pag-relocate kan mga poste alagad na didipisilan sa right of way o manilipatan kan mga ini sa gilid kan tinampo. Once na maging okay po yan, si Casureco to po, automatic po kitang mapatrabaho dyan. Masecure lang si right of way, may lang kita maging problema sa right of way, saka si mga makiki-operate lang po si mga telcos. Kate, kung mahihiling mo sa likod ta, ining tinampo digdi sa Del Rosario Cararayan Access Road, 4 lanes na, and ining posting nasa likod ta, sakop kaini itong nasa outer lane. Agad man kan mga residente asin mga motorista na may manlugod na maaksidente sa lugar, antes may gibuho na aksyon ang mga otoridad. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Arestado ang sarong lalaki sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa Banwaan kan Huban, Sorsogon. Sigun sa report, haloy nang pigbabantayan kan mga otoridad ang illegal na gibukan sospek. Nakwadigdi ang sarong sachet kan pigtutubudang shabu. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek, mantang pigahanap pa ang kaibanan kay ni na nakadulag sa nasambitan ng operasyon. Punong barangay kan Bicol sa San Fernando, Camarines Sur, gadan mantang kaibanan kay ni, ilido makalis maaksidente ang piglulunadang motorsiklo sa Banwaan nin Pasakaw, Camarines Sur. Imbeltong pick-up, kinakan subuot ang linya kan mga biktima. Tutukan sa report ni Chris Novello. Akala ko po makakahuli ko siya. Dahil ko na lamang po naabutan ng mayandaan. Solamente heartbeat na lang po pala. Kasi po 50-50 na talaga po pag-abot niya duman. Dai mapugulang maging emosyonal ni Melanie Nuica bantang pigi-istorya sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ang mga huring minuto kan sa iyang agom na si Kapitan Romeo kan maabutan niya ini sa ospital na nagaagaw buhay. Si Kapitan Romeo kaya binawian nin buhay makalis na mamodalan nin sarong pick-up ang piglulunadan kaining motorsiklo kasuudma sa barangay Balogo, Pasakaw. Irido man ang driver kan motorsiklo na kaibanan kan barangay Kapitan. Nagpaaram sa nasubot ini na mapasiring sa kasentrohan para mag-atindir nin meeting. Dahil po ko inaasa na araw ka to ang mangyayari kasi po kakahalit niya lang po, minuto pa lang po sir. Siguro mga 15 minutes araw po kaya una ko po simpleng bangga lang na nagsimplang araw po kayan. Bakas pa sa tinampo ang dugo asin pirang parte kan motorsiklo. Kinakan subuot kan pick up ang linya kan mga biktima. Nangyari po yan sa sarong kurbada sa area kang sitio mainit, hindi sa area na kang Pasakaw. Iyon po ito sa medyo rekodong porsyon, duman niya inabot tinamaan si motorsiklo. Sa ngunya, nakasuha na subot ang driver kan pick-up na nasa kustodiya ngunyan kan Pasakaw PNP na padagos bang kinukuha na nipahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dayman subot makikiareglo ang pamilya kan biktima asin residido sa piksunad na kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello,
Balitang Bicolandia. False killer whale na nagsadsad sa hababaw na parte kan kadagatan sa Dimasalang Masbate, matrayumpong nabutasan asin na ibalik sa kadagatan. Mantang sarong dakulang pagi, nadukayan na nanluluya sa may Kagsaw, Calabanga, Camarines Sur. Ani ba pang detalye sa report ni Jessica Calinog. Pigtarabangan kan mga personahe kan Dimasalang Municipal Environment and Natural Resources Office na maibalik sa hararom na porsyon kan kadagatan ang sarong marine mammal na nakasadsad sa may baybayon kan Barangay Kanumay kan Mayo 21. Pig-identifikar ini kan Menro asin Bifar como sarong false killer whale na nasa dolphin family. Duwa subuot kan mga ini ananotaran sa lugar kan parehong aldaw asin tulos na pig-report sa mga otoridad kan pirang concerned citizens. Gagabula sila kung sa silang pag-dive niya mababaw na, yun sa madsad, hindi siya nakabalansi, pagulong-gulong at pag-dive niya patungo sa malalim na lugar. Sa porsyon na inikan sitio Parara, Barangay Kagsaw, Calabanga, Camarines Sur, sarong dakulang pagiman ang nadukayan na nanluluya na, pasado alas 9 nin aga kan Mayo 19. Day subuot reported sa barangay o sa Fisheries Management Unit kan Banwaan ang insidente. Sa social media na sana ininaaraman, kaya kinaagahan naman na dumanan ni Jerome. Sabi po kang si Fisher po, pugada po siya klase gear na inapod nga ni po sa da. In case na nagkakagukit ki high tide, tigtatas nila itong net nunda. Ayan. And hanggang sa itong sirata, natatrap na lang siya pag-aging kang sa itong low tide. Gari nangyari po kayo, nakalaog siya pagka high tide, then dahil na siya nakaluwas. Kinakarkulong na sa 30 kilos ang gabat, asin sarong metro ang lapad kanako ang pagi na pinabakal na subuot kan para sira. Sigun sa BFAR Bicol, saro ining Jenkins whip ray, mayo sa listahan kan mga endangered, threatened o protected species. Safe po siya nakakanon. Kasi actually, dakul ang laman niya. Dahil siya pinagbabawal dahil dahil man siya listed, duman sa CITES. Pag mayo po siya duman, so pwede po siya nakakanon, pwede siyang ibenta. Pirming pigain kami narkan mga otoridad an publiko na kung may sightings nin miski anong hayop sa kadagatan, miski ano pa ang sitwasyon kaini, tulos na ipaaram sa mga otoridad. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, andam na baka mong makiugma sa Kaugma Festival. Syerto kaya na mas magiging exciting ang dalagan kan kapistahan sa maabot na Sabado. May 25, hulita makikiride sa selebrasyon ang Black Rider cast na sinda Ruru Madrid, Yasi Pressman, John Lucas asin Angelic Kang. Pupunan ang kaurugmahan sa sarong motorcade sa siyudad ni Naga alas 2 nin hapon. Mahapit ini sa Barangay Hall kan Concepcion Pequeña, Plaza Quezon asin Bicol Central Station kung saan magkakaigwanin tsansa ang fans na mabisto ang Black Rider cast sa paagi kan man iba-ibang fan activities. Pag-abot nin Banggi 7:30 sa Capitol Grounds sa Pili, Camarines Sur, gigibuhon man ang Kapuso Fiesta. Kay banan man giraray ang Black Rider cast asing Kapuso host Pepita Curtis. Makiugma sa Kapuso Fiesta sa Kaugma Festival sa Sabado, May 25. See you there, mga kapuso. Sir, pabor gawan sa divorce sa Pilipinas. Dahil po, dapat ang pamilya, tatawaning maray na importansya. Siyempre hindi. Sisirain niya ng ang pagsasama ng pamilya, lalo ng mag-asawa. Ng mga anak, yun, magkakahiwa-hiwalay. Si abo na bagang magpa-kuyan, gusto naman sa ibang lalaki di. Pwede man yan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Cervical cancer saro sa mga klase ng cancer na madaling mabulong kung amay na maaraman asin maagapan. Regional launching kan cervical cancer screening services pigsagibo kan DOH Bicol sa Naga City. Uyan report ni Jessica Calinog.
pantuloan cervical cancer sa mga mayor na kausa kan pagkagadan kan mga kababaihan. 12 na mga kababaihan kada aldaw ang nagagadan sa Pilipinas, huli sa helang na ini. Iyan ang datos na piglatag kan Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga health workers sa syudad ni Naga na nag-atendir kan regional launching kan cervical cancer screening services para sa mga kababaihan edad 30 pataas. Mayroon po tayo mga pamamaraan para maiwasan ang maagang pagkamatay mula sa sakit na ito at magsisimula po siya kung maaga rin po nating madadiagnose sa pamamagitan ng screening. Ang 45 anyos na si Carol, school-based barangay health worker gikan Barangay Carolina. Saro sa mga nag-aprobitsar kan libreng cervical cancer screening. Hindi ako natatakot. Gusto ko po na maaraman tulos na uga ako kayan, araw kayan na hilang. Kung gaman ako kayan, maagapan tulos. Pigkakampanyaman kan DOH Bicol ang importansya kan pagpapabakuna sa prevention o paglikay sa cervical cancer. Kaya sinabay sa launching ang pag-opresirma ng libreng HPV vaccination para sa mga kababaihan na 9 to 14 years old. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. LTFRB planong matapos ngunya na semana ang pag-issue ng show cause order sa mga driver as in operator kan mga unconsolidated PUV. Address kan mga ini sa subuot sa nagiging angat kan ahensya. Ini asin ang iba pang detalye. Aramunta sa report ni Chris Novello. Haros patapos na sa pag-issue ng show cause order ang LTFRB Bicol sa mga drivers and operator kan mga unconsolidated PUV sa rehiyon. Susog sa ahensya, personal delivery o sa paaginin publication ang pagtuog notisya kan ahensya sa mga drivers and operator kan mga unconsolidated PUV. May mga angat subot sa ahensya sa pag-issue ng show cause order, urog na sa mga isla kan Catanduanes asin Masbate. Actually, ang pinakaunatang challenge na dakol na po kasi ang mga nagbenta kan mga prangkisa. So, baka po sa record may bako na tinda. Opo. Pandawa po, considering na may duwa kitang island na province, iyo po ini ang distance. Target ka na hensya na matapos ang pag-issue ng show cause order ngunya na semana, asin pagkatapos kaini, mapuo naman subot sa pag-flag down o pagdakop sa mga unconsolidated PUV. Ang target mo po, mga first week of June. Habang kapudigdihan sa tuya man ang mga other government agencies, ang HPG, ang PNP, asin ang LTO, asin ang iba pa man po na deputized agencies kan sa tuyang Land Transportation Office. Opo. And of course, ang local government unit. Maahampang sa 1-year suspension kan driver's license as in impounding kan lunadan ang kakahampangon kan sarong driver na nagpamaneho ng unconsolidated PUV. Kaibanan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. PCG as in PNP all set na para sa gigibong fluvial procession sa aga ni Nuestra Señora de Peña Francia para sa Peña Francia de Mayo 2024. Uyan istorya ni Rosie Nieva. All set na ang Philippine Coast Guard para sa mangyayaring fluvial procession sa aga kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia como parte kan Peña Francia de Mayo 2024. Saro sa mga tututukan kan mga otoridad ang piglalaomang pagruso kan kadakol ng mga deboto harani sa Naga River. Enot naman na nagkaigwanin inspeksyon ang PCG sa salog, mantang pig-share tuman ang seguridad kan gagamitong pagoda asin mga masabay na baroto. Latunta kung high tide mga 6 or 7. Pag high tide, pag low tide, di ayan mandar. Basta everything is under control within the range kaniyong pagoda or whatsoever. Preparado naman maging ang labis ang gatos ng mga PNP personnel na i-deploy Canaga City Police Office sa nasambitan ng aktibidad. Obheto kaini na masyerto ang seguridad kan mga deboto na maruso sa syudad para sa nasambitan ng okasyon. At ang Naga City Police Office po ay nakahanda po sa gaganapin ngayong fluvial procession and dawn procession po. So nakapaghanda po kami ng 106 personnel sa gagawing fluvial procession. Antas ang fluvial procession, alas 4 ni maagahon gigibuhon muna ang dawn procession, asin pasado alas 2 naman sa hapon gigibuhon ang Flores de Mayo kan mga kaakian. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mababakal na sibulya sa Naga City People Small Pig dodominar ngunyan kan mga lokal na gusi hala sa North Luzon. Supply kaini bastante sa ibungkan pag-extend kan DA kan import ban sa nasabing rekado hasta sa bulan nin Hulyo. Tutukan sa report ni Chris Novello.
Mantinido ang supply kan sibuyas na mababakal sa Naga City People's Mall. Ini sa ibong kan pag-extender kan Department of Agriculture sa import ban sa nasabing produkto hasta sa bulan ng Hulyo nganing maibiteran ang oversupply kaini. Sa ngunyan may usubot ning imported na sibuyas asing kadaklan sa mga pigpapabakal sa merkado ang mga lokal na sibuyas nagikan sa North Luzon. May indikasyon ang harvest ng ngunyan, aram mo man lang ang naturalisa kang sibuyas. Talagang magayon siya pag mayong uran. Alagad sa ibong kan bastanteng supply kan sibuyas, naglangkaw man ng 20 pesos per kilo ang presyo kay dinhi sa ngunyan, nasa 100 pesos per kilo huli sa maray na kalidad, kung ikukumpara sa imported na madaling maraot. Mientras tanto kung anas mga lokal na sibuyas ang mababakal sa NCPM, mga imported man nagikan sa China ang mababakal na mga bawang sa kantidad na 140 pesos per kilo. Mantang kulang man subot ang supply kaini sa ngunyan. Ang bawang kaya sir na lokal, medyo kulang ang supply, saka mas demand ng kantao ini yung bawang na imported kasi barato, saka darakula po. Kay banan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Little Boracay kun apudon kan mga turista ang Calaguas Group of Islands sa probinsya ng Camarines Norte huli sa magayon na kadagatan asin white sand. Kadalasan, ang mga nagbibisita digdi dagos ng naga-island hopping sa iba pang mga sadit na isla na mahihiling sa lugar. Alagad sigun sa Tourism Office kadakol pang mga isla sa Calaguas na dai pa nadidiskubre, alagad syertong magugustuhan kan mga turista. Saro na digdi ang Isla Siopang Malaki o ang inaapod na hidden gem na nasa purong parte na kan mga grupo nin isla asin direktang nakahampang sa dagat Pasipiko. May hiling digdi ang magagayon na rock formations asin sadit na lagoon na pwedeng karigusan. Igwamanin magagayon na pebbles asin coral stones na nakadagdag pa sa atraksyon sa isla. Day pabukas ang lugar sa publiko kaya dikit pa sana ang nakakaaram kay ni. Alagad, target man kan Tourism Office na mabuksan na ini sa publiko na pwedeng makadagdag sa turismo kan banwaan. Napakaganda at talagang hindi ko makakalimutan sa buhay ko ito. Na I've reached this place na meron palang ganito pang lugar sa Calaguas. It's part of the group of islands of Calaguas, but still not open yet. Hopefully, we get to open a lot more para po may offer din sa public. Letran Lady Knights mabawi sa Game 2 kan NCAA Women's Volleyball Finals. Uyan report. Huring nakalaog sa finals kan NCAA Indoor Volleyball Tournament ang Letran Lady Knights kan taong pang 2012 sa season 87. Alagad kaibanan sa trayumpo kan sa indang pagbuelta sa finals makalis ang labis sarong dekada ang kakulangan ng championship experience. Sa rupaan sa indang kahampang sa finals, iyo ang undefeated Benilde Lady Blazers na nagmamawot ng 3-peat sa season 99. Asin dawa dukot ang laban sa puon kan Game 1, nakuha kan College of St. Benilde ang kapangganahan sa tulong sets. Para sa akin hindi siya okay. Kasi di namin na-execute ng maayos yung tinay namin nila Coach O. Which is, hindi talaga siya nakita. Yan, sobrang, hindi namin alam kung, hindi ko alam paano i-explain pa rin. But we really have to bounce back and compose ourselves. What important is to give their best performance. Yun muna. So, masyadong eager about the result. So, we have to taper that. Sigun sa Lady Knights, kung ano ang sa indang kakulangan sa height asin experience, babawiun man ninda sa higos asin puso. Malakas po talaga yung CSB, pero pinaghandaan po namin yun. Kaso yun lang po yung kaya namin ngayon. Siguro sa next game po, parang pagbubutihan po ng pag-aaralan kung ano pong kulang namin para di na po yung maulit yung ganun na outcome. Kaya natin to. Lalaban tayo para hanggang game 3 pa. Ini si Donnie Menez, Balitang Bicolandia. Formal nang pigbuksan kan DOST ang 2024 Bicol Regional Science and Technology Week asin Abaka Nobasyon sa Catanduanes como parte kan Abaka Festival 2024. Binuksan man ang exhibit kung saan mahihiling ang manlain-lain na booth kan mga ahensya sa irarum kan DOST asin mga grupong nagpapahiling kan mga produkto asin mga inobasyon gamit ang siyensya asin teknolohiya. Pigbida man digdi ang mga imbensyon na makakatabang tanganing mas mapadali ang pag-produce nin abaka kan mga abakaleros asin ang mga produkto na pwedeng mabilog gikan sa abaka.
obheto kan kabilugang aktibidad na mapakusog pa ang industriya kan abaka sa Catanduanes asin matabangan ang pagbuhay kan mga residente urog na ang mga abakalero. Mga kapuso, nakoronahan na ang bagong reyna kan Miss Universe Philippines. Bistuon ta ang ganang Bulaqueña Beauty Queen sa report na ini. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Si Chelsea Manalo na pambatokan Bulacan ang bagong Miss Universe Philippines. Pigkoronahan siya ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel kan Cainta. Si Atisa Manalo kan Quezon Province ang second runner-up. From Baguio si third runner-up Tara Valencia. As in fourth runner-up si Christy Lynn McGarry kan Taguig. When they announced my city, my province, I instantly thought about my parents. I know that this was not just my dream but also their dream to be Miss Universe Philippines. Sobrang saya ko po. Naiiyak ako sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad po yung pangarap ng anak ko. Half-American si Chelsea na maaram na subot sa kinabanan sa iyang ama asin nagdakula sa iyang stepfather. Istorya ni Chelsea na eksperyensyahan niyang mabuli sa iyang beauty pageant journey. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now. Tira sa highlights kan Coronation Night ang opening number kan mga kandidata, kaibanan si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, asinan kabogera performance kan drag queen na si Marina Summers. Sa swimsuit competition, ipigrampa kan top 20 candidates ang sa indang metallic copper swimwear sabay sa performance kan OPM band na Lola Amor. Poise and Grace man ang ipinahiling kan top 10 sa evening gown competition, mantang pigaharana ni Thai actor Win Metawin. Sa Q&A portion, nagpahiling nintibay sa pagsimbag ang top 5. Host kan pageant si Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arbonne Gabriel, as in Emmy Award-winning host and producer Jeannie Mai. Co-host man si Gabi Garcia as in Team Yap. Kabale sa judges si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez, as in Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. Pigkurunahan man ang iba pang title winners. Si Alexi Brooks kan Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo kan Quezon Province, asin Miss Supranational Philippines 2025 si Tara May Valencia from Baguio. Sa mga gustong balikan ang highlights kan Miss Universe Coronation Night, madadalan di Sunday, May 26 ang delayed telecast sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide asin 9:45 a.m. sa Central asin Eastern Visayas. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.